Kamusta at maligayang pagdating sa magandang mahangin na lungsod, Chicago, Illinois. Magsisimula tayo ng panibagong ilang araw na pakikipagsapalaran na yan naman ay patungong kanluran sa Portland, Oregon, sakay ng Amtrak Empire Builder. Ang Empire Builder ay isa sa mga pangunahing tren ng Amtrak na bumabaybay ng 2,250 milya sa 8 estado at 46 na oras ng biyahe. Sa biyahe na ito, makikita natin ang malawak na kalangitan, damuhan, magagandang bundok at tanawin ng ilog na mahaba ang aabutin. At syempre, masisiyahan tayo sa lahat ng ito sa komportableng rumet. Kaya samahan mo ako habang sumasakay tayo sa Empire Builder, isang 2,257 milyang paglalakbay sa buong Amerika. Nagsisimula ang ating paglalakbay sa Union Station ng Chicago, ang gateway to the west ng Amtrak. Ang istasyong ito ay naglilingkod sa mahigit 23 milyong pasahero ng Amtrak, 35 milyong metro passengers taon-taon at higit 300 tren araw-araw. Malugod tayong yakap ng Great Hall pagpasok natin. Inihanda ngayon ang bulwagan para sa event, kaya inilipat ang mga upuan sa pangunahing daanan papuntang Departure Hall. Kasama sa sleeper ticket ang access sa Amtrak Metropolitan Lounge na malapit sa Great Hall. Libre ang lounge para sa lahat ng sleeper passengers at Amtrak Select Plus at ilang Executive Rewards members. Pwede ring bumili ng day pass ang pasahero sa haladang $35. Matapos naming ilagay ang bagahe sa gilid na silid, pumasok kami sa lounge. May libreng merienda sa bar malapit sa pasukan at sa likod nito ay may libreng non-alcoholic na inumin. Ang almusal ang nakahain sa oras na ito at magpapalit ito ng mga mas pangkalahatang merienda mamaya sa araw. Nag-aalok ang lounge ng ilang magagandang pasilidad, kabilang ang business center, imbakan ng bagahe, mga paliguan at maraming komportableng upuan. Nalaman kong ang itaas ang pinakamagandang hintayan, tahimik at may sariling coffee bar. Kasama sa sleeper ticket namin ang priority boarding at matapos pumila sa lounge, pinapalabas kami sa truck 11 para salubungin ang tren. Nag-check-in kami sa konduktor at itinuro kami sa likod ng tren. Sinalubong kami ng sleeper attendant sa tren at umakyat kami sa kwarto 4 na magiging tahanan namin ng 2 araw. Natapos na ang pagsakay at umalis na ang tren bilang 7 mula sa Chicago. Lalabas tayo ng Chicago pahilaga, liliko pa kanluran papuntang Milwaukee at sa paglubog ng araw, papunta tayo sa Minneapolis. Nagsimula ang ikalawang araw sa North Dakota, puro American Prairie lang ang tanaw sa paligid. Habang dumadaan, halos di mo mapansin ang hangganan ng North Dakota at Montana dahil sa tuloy-tuloy na bukirin. Nagpahinga kami para sa sariwang hangin sa Havre habang tinatahap ng Empire Builder ang Rocky Mountains sa paglubog ng araw. Umakyat kami sa Continental Divide at dumaan sa Glacier National Park, puro dilim lang sa paligid paglabas namin. Sa Spokane, humiwalay kami sa bahaging papuntang Seattle at lumiko patimog papuntang Portland, Oregon. Nagsisimula ang ikatlong araw sa katimugang Washington at ang tren namin ay nakakasalubong ang Columbia River sa Pasco, ang ilog na gumagabay sa amin papunta sa baybayin bago ang huling liko papuntang Union Station ng Portland. Lalakbayin natin ang kabuuang 2,257 milya at 8 estado sa ating paglalakbay na may kabuuang oras ng biyahe na 46 na oras at 12 minuto. Habang nilalampasan natin ang Chicago, napapalitan ng malalawak na suburbia ang sentro ng lungsod at unti-unting nawawala ang tanawin ng lungsod sa abot-tanaw. Ang tanawin sa hilagang Illinois at timog Wisconsin ay hindi ganoon kaganda. Naguunahan ang mga industrial na gusali, bukirin at kagubatan sa labas ng bintana pero wala talagang nangingibabaw. Ang tanging kawili-wiling tanawin sa daan papuntang Milwaukee ay ang Foxconn Wisconsin Globe, ang command center ng high-performance computing ng Foxconn sa lugar. Ang kakulangan ng mga tanawin ay nagbibigay sa atin ng perpektong pagkakataon para silipin ang ating bagon.
Nagbibiyahe tayo ngayon sa ng Amtrak Superliner 2 na gawa ng Bombardier noong early Siyamnapus. Ang unahang bahagi ng ating sasakyan ay may 10 roomet habang ang likurang bahagi naman ay may 5 silid-tulugan. Ang mga silid-tulugan ay buong lapad na suite na may mas maluwag na espasyo, isang buong lapad na sopa at ang pinakamahalaga may sariling banyo at shower sa loob. Oo, mas mahal ito kaysa roomet natin pero magandang paraan din para komportable at masaya sa bansa. May istasyon ng inumin sa gitna ng itaas na palapag kung saan libreng kumuha ng tubig kahit kailan at may kape tuwing umaga. At gusto ko lang maglaan ng sandali para pasalamatan ang napakagaling naming car attendant na si Lynn na naglagay ng ilang dekorasyon dito at doon para gawing mas parang bahay at hindi pampublikong transportasyon ng aming sasakyan. Maraming dahilan para sumaya at ang transcontinental na biyahe sa Amtrak ay isa na rito. Katapat ng drink station ang maliit at simpleng banyo sa itaas. Malinis ito buong biyahe at naging mas makulay dahil kay Lynn. Apat pang mga kasama sa kwarto ang matatagpuan sa ibabang palapag, pati na rin ang imbakan ng bagahe, ang mga kwarto para sa pamilya at accessible na silid-tulugan, 3 pang banyo at ang shower. Ang family room ay kasya ang 2 bata at 2 matatanda pero walang sariling banyo o shower. Sa kabilang dulo, may accessible na kwarto na may maliit na silid at bukas na banyo para sa mga pasaherong may kapansanan. Kung ikaw man ay naglalakbay mag-isa o isang pamilya na gustong sumubok magbiyahe sa tren, mayroong opsyon para sa lahat. Pagbalik sa kwarto, bumagal kami pagliko papasok ng Milwaukee. Mas matagal ang hintuan sa Milwaukee pero bawal bumaba ng tren ang mga pasahero. Ang pagiging nasa huling bago ng tren ay may 2 benepisyo. Una, mas mahimbing ang tulog namin sa gabi dahil malayo sa lokomotibo. Pangalawa, may access kami sa magandang tanawin mula sa bintana sa likuran. Hindi pa ito kamangha-mangha ngayon pero magiging kapaki-pakinabang ang dagdag na anggulo bukas ng hapon at sa ikat ng araw papuntang Portland. Unti-unting nagiging gintong kahel ang mga ulap habang lumulubog ang araw. Oras na para maghapunan. Sa dining car ng Amtrak, magkakasama ang upuan kaya maaari kang makakilala ng bagong kaibigan. Masaya ang paligid sa simula ng biyahe habang may banayad na jazz na tumutugtog mula sa speaker ng kalapit na booth. Tatlong ulam ang hapunan dito. May 2 pampagana 4 na putahe at 2 panghimagas para sa 16 na kakaibang kombinasyon ng pagkain. Sa hapunan ngayon, pinili ko ang salad, salmon at cheesecake. May mainit na tinapay at inumin sa simula ng hapunan. May libreng alcoholic na inumin tuwing hapunan at walang limitasyon sa non-alcoholic na inumin sa lahat ng pagkain. Karaniwan lang ang salad, pero maganda rin kumain ng gulay. Susunod ang pangunahing putahe, Atlantic salmon na may lobster sauce. Malati ang salmon fillet, katabi ang brown rice quinoa, edamame at Amtrak na green beans at carrots sa plato. Ngayon, hindi naman talaga ako kumakain ng pagkain dagat, kaya marahil hindi ako ang pinakamainam na humusga pagdating sa salmon. Maayos ang luto nito at isa sa pinakasikat sa menu ng Amtrak pero medyo malansa para sa panlasa ko. Yung kanina't quinoa ay maanghang at ang sitaw at carrots ay ordinaryo lang. Sa kabuuan, magaan at nakakabusog ang pangunahing putahe na ito at perpektong pagpipilian kung mahilig ka sa pagkaing dagat. At syempre, ang panghimagas. Hindi ka magkakamali sa alinmang pagpipilian. Ang cheesecake ay masarap na timpla ng tamis at asim, may puting tsokolate at strawberry syrup sa ibabaw. Habang ang hapunan sa lahat ng pagkain sa susunod na 2 araw ay kasama na para sa mga sleeper na pasahero, ang mga coach na pasahero ay maaari ring mag-enjoy ng tradisyonal na kainan kapalit ng bayad syempre. Ang almusal ay nakakahalaga ng $20 ang tanghalian ay 25 at ang hapunan ay 45 na may mga oras ng reserbasyon na i-anunsyo sa buong araw. Habang gumagawa kami ng cheesecake, nadaanan namin ang La Crosse at Ilog, Mississippi. Ang paglubog ng araw ay nagbibigay ng makukulay na tanawin sa tubig at langit, perpektong pagkatapos ng araw.
Hindi pa tapos ang tanawin ng ilog, umupo kami sa observation car at nag-relax habang tinatahak ang dapit-tapon sa tabi ng ilog Mississippi. Paghinto ng Empire Builder sa Winona, Minnesota, una naming pagkakataon huminga ng sariwang hangin. Walang masyadong makikita dito kundi tren at palubog na liwanag ng araw, pero laging masarap ang sariwang hangin. Habang kumukupas ang liwanag, oras na para matulog. Bago matulog, gusto ko munang maligo. Tulad ng lahat ng shower ng Superliner 2, hinati ang kwarto sa dalawang bahagi. May lugar para magpalit ng damit sa isang side at ang paliguan naman sa kabila. Sa tuyong bahagi, may espasyo magpalit, basurahan at linen bag. Sa tapat ng paliguan, makikita ang isa pang maliit ngunit functional na pasilidad. Nakakagulat na malakas ang presyon ng tubig at maayos ang temperature control. Hindi ito perpekto, pero sapat na ito. Ang aming kwarto ay inihanda na para sa gabi. Habang kami ay naghapunan, handa na ang ibabang kama para tanggapin kami sa mundo ng mga panaginip. Ang ibabang kama sa bawat maliit na kwarto ay mga 6.5 talampakan ng haba. Kaya hindi ako masyadong komportable dahil 6 na talampakan at 3 pulgada ang taas ko. Komportable pa rin dahil may unan, mattress topper at kumot. Para sa 2 pasahero, binababa ang itaas na kama mula kisame. Medyo kailangan ng kaunting akrobatika para makapasok sa itaas na kama, pero kaya namang gawin. Magkasing haba ang kama, may mesh net at bulsa para personal na gamit. May ilaw sa harap ng pader para magbasa at may safety net sa kisame. Maganda man sa itaas, mas gusto ko pa rin ang ilalim na kama. Habang pumapasok ako sa kumot, patay na ang ilaw sa unang araw. Pagising namin sa ikalawang araw, abom langit at malawak na kapatagan ang bumungad sa amin. Alas 7:30 ng umaga, nasa North Dakota na ang tren namin. Bumaba kami sa dining car at nag-almusal. Ang almusal ay first come first serve mula alas 6:30 hanggang alas 9:30 ng umaga. May 5 almusal sa tradisyonal na kainan ng Amtrak at pinili ko ang breakfast quesadilla. Siyempre, nagsisimula ang araw sa kape at orange juice. Dumating ang aming breakfast quesadilla na may salsa, patatas at bacon. Malutong ang quesadilla, maraming itlog, keso at bell peppers. Malasa ang patatas at malinam namang bacon. Pero hindi kasing salutong ng gusto ko ang bacon. Maliit lang ang reklamong yon, pero sa kabuuan, napakagandang almusal ito. Nadaanan namin ang mga tahimik na bayan at dumating sa Minot, ang una naming paghinto para makalanghap ng sariwang hangin sa ikalawang araw. Malamig at preskong umaga sa North Dakota, may bahagyang ambon mula sa makapal na ulap. Ang Minot, gaya ng karamihan sa mga bayang dinaanan ng Empire Builder, ay bayan ng riles at ang tren ng kargamento ay paalala ng kasaysayan nito. Bagamat maliit, ang Minot Station ay mainit at magiliw tumanggap. Ang madilim na kulay ng kahoy at elegante nitong ilaw ay ginagawa itong isang napakagandang lugar para maghintay ng pag-alis. Ngayon, nandito tayo para makita ang ating tren at sa unahan ay isa sa bagong pininturahan ng Amtrak na Phase 7 Superliners. Unti-unting ipinapatupad ng Phase 7 sa fleet at huling makakatanggap ng bagong pintura ang mga Superliner. Kasama sa mga bagong kulay, ang malalapad na seksyon ng kulay, palatandaan ng uri ng bagon at isang bagong pangalan. Ipinapakita ng Amtrak ang antas ng serbisyo, berde para sa coach, asul sa business at pula sa first class. Pero habang nililibot natin ang kwarto, hindi ako sigurado kung dapat tawaging first class sleeper ang mga bago na ito.
Ngayon, kahit bago ang pintura, luma pa rin ang bagon at may mga problema pa rin ito. Ayon sa mga crew at sa pangkalahatang pagkadismaya ng mga pasahero sa paligid ng bagon, hindi na gumagana ang mga palikuran. Inayos na maintenance ang problema dito sa Minot, kaya binigyan tayo ng dagdag minutong maglakad sa platform. Naantala ang tren at dinaayos ng maintenance, kaya pinabalik tayo sa loob para magpatuloy pa kanluran. Malamig man ang panahon, mainit at masarap pa rin ang kape sa drink station, bagay sa umaga. Dahil bukirin lang ang tanawin sa labas, silipin na natin ang Superliner roomette natin. Ang roomette ang pinakamaliit at pinakamurang tulugan ng Amtrak. Ang 6.5 ng 3 at kalahating talampakang kwarto ay may 2 higaan, 2 upuan at sapat na espasyo para sa 2 matatanda, pero masasabi kong talagang masikip ito kapag 2 na ang tao. Sa daytime, ang mga roomette ay may 2 komportableng upuan. Ang bawat isa ay maaring i-recline o gawing kama gamit ang bar sa ilalim ng upuan o lever sa gilid. May kasamang unan bawat upuan, medyo komportable at pwede kang humingi ng dagdag kung kailangan. May mga cup holder para sa 2 libreng bote ng tubig, tray table at safety card sa pagitan ng mga upuan. Ang upuang nasa likuran ay may kasamang ilaw para sa pagbabasa, kontrol sa temperatura ng kwarto at ang nag-iisang saksakan. Ang upuang nasa harap ay may ilaw sa pagbabasa, volume control ng PA system at pindutan para tawagin ang attendant. Kaunti lang ang imbakan sa bawat roomette, may maliit na lalagyan sa tabi ng upuan at kaunting espasyo sa sahig para sa maliliit na bag. Sa taas ng storage ay may 2 coat rack at libreng tuwalya sa kabi sa itaas. Ngayon, kahit komportable ang lugar sa paglalakbay, halatang may tanda na ang aming kwarto. Ang carpet sa dingding ay naninilaw na at may gasgas mula sa argot ng itaas na kama. At pagkatapos, nandun pa ang headrest ng likurang upuan na tinapalan lang ng tape. Oo, pampublikong transportasyon ito. Pero hindi mo gugustuhin makita ito kapag halos $1,000 ang tiket mo. Kung gusto mo ng maliwanag at pampublikong lugar, bagay sa'yo ang observation lounge car. May mga upuang nakatagilid sa isang bahagi at mesa sa kabila na may malalaking panoramic na bintana, perpektong kombinasyon para magpalipas oras. Kung gusto mo ng merienda o inumin sa lounge car, pumunta ka lang sa cafe. Nandyan lahat ng gusto mo mula chips, candy, beer, alak, hanggang buong pagkain. Walang perpektong biyahe sa Amtrak. Dito sa Williston, naranasan namin ulit ang di perpektong karanasan. Naputol ang brake hose sa pagitan ng mga lokomotibo, kaya kailangan muna itong ayusin ng crew bago kami umalis. Dahil walang tiyak na oras ng pag-alis, sinabi ng crew na pwede kaming bumaba ng tren para magpahangin ulit. Malamig, umuulan at madilim. Lahat ng ayaw mo tuwing break sa sariwang hangin. Pero kahit papaano, may lumang steam locomotive malapit na pwede naming makita at ma-enjoy. Pinakamaikli at pinakawalang silbing platform na nakita ko sa buhay ko. Matapos ang 15 minutong hintuan sa Williston, nagpatuloy kami sa biyahe at pumunta sa dining car para mag-lunch. Baked potato chili bowl ang tanghalian ngayon. Malaking vegan chili na may scallions, keso, bacon toppings at baked potato sa ilalim. Busog na busog ako sa tanghalian na ito, sakto pang painit matapos ang break namin sa labas. At para sa panghimagas, isang brownie. Nagtanong ako tungkol sa butter cake pero wala sila, kaya brownie na lang. Ito ay double chocolate na may masaganang chocolate chunks na napapalibutan ng makapal na brownie. Talagang mahusay na pagpili.
Bagamat itinuturing na karamihang patag ang North Dakota, may mga magagandang pagbabago sa tanawin na makikita sa abot tanaw. Sa pagitan namin at nito, may isang kuta. Ang 4th Union Trading Post ay muling itinayo bilang isa sa pinakamahalagang trading post sa itaas ng Missouri River na bukas mula 1,829 hanggang 1,867. Nagpalitan ng tanawin sa labas ng aming bintana, ang patag na sakahan, mga burol at ang makapal na ulap ay naging bahagyang maulap na lang pagdating sa Montana. Nasa Montana kami sa susunod na 13 oras. Kahit ganito ang itsura ng karamihan, ang huling mga oras ay ilan sa pinakakamangha-mangha sa bansa. At syempre, hindi Amtrak kundi naghihintay ng freight train. Ang Ilog Missouri ay nagbibigay ng mga kapanapanabik na tanawin sa loob ng Montana, paikot-ikot ang agos nito sa tanawin na parang sidewinder sa buhangin ng disyerto. Haver, Montana ang susunod natin. Kahit magandang istasyon, ang saya ay nasa harap ng platform. Ito ang Great Northern 2,584, isang Baldwin Locomotive Works 484 na lokomotibo. Isa ito sa 14 na Great Northerns dalawa class na lokomotibo, pinakamalaki at pinakamabilis sa fleet ng Great Northern na dinisenyo para humila ng long distance passenger train tulad ng Oriental Limited at orihinal na Empire Builder. Ang 2,584 ang huling natitirang halimbawa ng S2, ngunit ito ay matatag na nakatayo sa tabi ng Empire Builder, isang imperyo na tinulungan nitong buuin. Bago tayo umalis ng Haver, gusto kong magpasalamat kay Travis Regent sa drone shots. Si Travis ay may channel tungkol sa himpapawid, riles at paglalakbay sa Canada. Inirerekomenda ko ang kanyang channel kung hindi mo pa siya napapanood. Ang mga link ay nasa itaas na kanan at sa ibaba ng deskripsyon. Habang papalapit ang gabi, oras ng kumuha ng upuan sa lounge car, mag-inom at mag-relax habang pinapanood ang tanawin o kawalan nito sa labas. Habang papalapit na ang pagtatapos ng araw, oras na ulit para sa hapunan. Masarap man ang salmon kagabi, bumalik pa rin ako sa paborito kong Amtrak Flat Iron Steak. Ihain ang steak na luto sa order, may mashed potatoes, green beans at carrots. Ang steak ang paborito kong putahe sa Amtrak. Ladin perpekto ang pagkakaluto nito at napakasarap ng port wine sauce. Oo, simple lang ang mga side pero may dahilan kung bakit may kasabihang karne at patatas. Laging magkasama ang dalawa. Panghimagas, chocolate spoon cake. Talagang sukdulang pagpapakasarap ang spoon cake. Malasa siksik at hindi ka panipaniwalang tsokolate, talagang marami ito. Pero laging sulit kapag nagbibiyahe sa Amtrak. Habang bumabalik ako sa observation car, palubog na ang araw at naghahanda ng kamanghamanghang tanawin sa Montana.
At sa kahabaan ng abot tanaw, ang mga ulap ay nagiging madilim pero hindi dahil sa ulan. Sa pagkakataong ito, ang lupa ang umaabot sa langit, ang kabundukang Rocky. Dahil sa mga naantalang oras kanina, unang hanay lang ng mga tuktok ang nakita natin bago dumilim. Pero kamangha-mangha pa rin ang tanawin. Sunod-sunod na tuktok ang nadaanan ng Empire Builder habang umiikot sa kabundukang Rocky. Kahit mayon na noong kunan ito, may natirang nyebe pa rin sa mga puno mula sa huling bagyong taglamig. Nagiging anino ang mga tuktok at malapit ng matulog. Bumalik sa kumot, patay na ang ilaw sa ikalawang araw. Sinalubong kami ng umaga sa silangang Washington, pinalitan ng magagandang ulap at mataas na araw ang maulap na langit kahapon. Bago mag-agahan, huminto ang Empire Builder sa Pasco, Washington. Una at tanging beses naming makahinga ng sariwang hangin sa ikatlong araw. Malamig ang hangin ng umaga sa Washington at pagtingin namin sa platform, napansin naming mas maikli na ang tren. Alas 3 na madaling araw yon. Pagdating sa Spokane, hinati ang Empire Builder papuntang Seattle at Portland. Napanatili ng Train 7 papuntang Seattle ang dining car, unahang coach at 3 sa 4 na sleeper. Sa biyahe naming papuntang Portland, napanatili ang observation lounge, 2 coach at 1 sleeper. Gusto ko sanang masaksihan ang paghihiwalay, pero habil sa pagkaantala at maagang paghinto, hindi ko ito nakita. Pag-alis namin sa Pasco, agahan na. Dahil sa Seattle leg na may dining car, kakaiba ang almusal. Imbes na bagong lutong almusal kahapon, pinayagan kaming pumili ng ilang item sa cafe ng libre. Ang sleeper passengers ay pwedeng pumili ng breakfast sandwich o egg bites, coffee cake o muffin at isang inumin. Pinili ko ang sandwich, coffee cake at kape. Sapat na ito para sa almusal, kahit di kasing sarap ng quesadilla kahapon. Bagamat Rockies ang kilala sa Empire Builder, madalas malimutan ang tunay na bayani ng biyahe, ang Ilog Colombia. Sa susunod na 3.5 oras, sasamahan natin ito at tatangkilikin ang mga tanawin papuntang Portland. At dito sa bahaging ito, nagagamit ng kamangha-mangha ang likurang bintana. Ang silangang araw, ilog at mga bangin ay nagbibigay ng kamangha-manghang tanawin. Kahit 1 milya ang layo, mukhang payapa ang mga bangin sa kabila ng pampang. Ganun lang yon hanggang makasalubong ka ng truck sa I-84 at makita mo ang totoong laki nila.
Napakalaki ng mga bangin na ito. Kahanga-hanga ang Rockies pero may isa pa tayong bulubundukin na kailangang tawirin bago makarating sa kanlurang baybayin, ang Cascades. Bagamat hindi ito ang pinakamataas sa bulubundukin, ang Mount Hood ang pinakanamumukod tangi sa malawak na paligid. Hindi mo mamimiss ang niyebeng tuktok ng 11,000 talampakang bundok dahil tanaw ito kahit malayo. Humuhupa ang talon at maya-maya ay nasa subdivision na tayo. Ang Portland International Airport ang unang palatandaan ng nalalapit na pagtatapos ng ating paglalakbay. Habang Vancouver at Portland na lang ang pupuntahan natin, may isa pang sorpresa ang Empire Builder. Dahil sa siksik ng tren, kailangan nating umatras muna sa Vancouver bago bumalik sa Portland. At dahil tayo ang huling bagon, may front row seat tayo sa kakaibang galaw na ito. Mga sasakyan doon. Tumatawid kami sa Columbia at Willamette Rivers patungong industrial na hilagang Portland. Matapos ang halos 10 milya ng pagtakbo pa atras, nakita na namin ang Portland Union Station, sinalubong ng tor ng orasan sa dulo ng linya. Ngayong tapos na ang ating biyahe, maaari na nating kunin ang ating mga bag at bumaba papasok sa Oregon. Sobrang saya ng biyahe natin. 2,200 milya 46 na oras ng paglalakbay at pagkatapos ng lahat ng yon, nakarating pa rin tayo ng sakto sa oras. Dahil dyan, tatapusin na natin ang video ngayon. Sa susunod na linggo, pupunta tayo sa New York City para sumakay ng New Jersey Transit Northeast Corridor papuntang Trenton, New Jersey. Kaya naman, kung bago ka lang dito, matutuwa ako kung i-click mo ang subscribe button sa ibaba. Libre lang ito at talagang nakakatulton para masuportahan ang channel. Gusto kong magbigay ng malaking pasasalamat at shoutout sa aking mga tapat na patron at miyembro. Kahanga-hanga kayo at labis kong pinahahalagahan ang inyong kabutihang loob. Kung gusto mong mapasama ang pangalan mo sa video o suportahan ang channel, bisitahin lang ang mga link sa ibaba ng description. Pero sa ngayon, yun lang muna ang meron ako para sa inyo.
Salamat sa pagsama sa akin at makikita tayo sa susunod.